Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. I pricked my lips with a plum-colored lipstick. Only class, a girls can rock the street. Then, I blow-dried my long and curly hair. I smiled slowly, formed my lips as I look at my reflection. I'm so damn gorgeous. No wonder ang daming boys na baliw sa akin. At ang daming girls na galit sa akin. Una na sa listahan ng mga kabarkada ko. Akala ba nila hindi ko alam na sila ang pasimuno sa paninira at pagkakalat ng chismis tungkol sa akin? Those backstabbing bitches, tatarin ko sila sa saksaki. Girls are very insecure in nature. Kapag maganda ka, automatic ay malandi ka na. Nahusgan ka na kahit hindi mo nga sila kilala. What the heck? Ang mga may same face value ay sila rin ang magkakaibigan. Ang maganda, feeling galit sa kanya ang lahat ng babae. Which is true. That's why she would just make friends with other pretty girls as well. And together establish a push ko. Ang mga tsaka naman ay ang mga haters. Masyado silang occupied at insecurities. Kaya ang gusto nilang kasama ay ang mga ka-level lang din nila na hindi threat sa kanilang comfort zone. Just like the old saying goes, birds of the same feather flock together. Siguro nga magkakakulay kami ng pakpak ng mga barkada ko. Itim, sumasalamin sa budhi namin. Sinuot ko ang aking cardigan and flip-flops sa lumabas ng kwarto. Naabutan ko silang nagtatawanan na nagtitingin ng photo album namin noong high school. Dala yata ni Maricard. Trip nilang mag-reminiscence. Grabe tong picture natin ng graduation. Ulas yung makeup ko dyan. Well, wala akong interest makisali sa kanila. All those fakeness, and they still have the audacity to call themselves friends. Next, salutatorian niyan si Grace. Ang sabi, salutatorian, kung bibigyan nga naman ng grade ang kasamaan ng ugali. Number 1 na si Grace sa mga taong kilala ko. Rika, alam mo namang crush ko, si Chester, diba? Huwag ka nga ang selfish, Lindsay. Nililigawan niya ako at sasagutin ko siya. Gusto namin ang isa't isa. Hindi mo naman siya makikilala kung hindi dahil sa akin eh. Giit ni Lindsay. Magkalaro kami lagi sa arcade. Hindi ko na naman kasi kasalanan kung ikaw yung tipong binibest friend lang. Suminghal ako. Magpapayat ka kasi. Ang sama mo, Rika. Halos dumagundong nang magdabog na tumakbo si Lindsay palayo. Isip bata. Hindi ko naman intensyon na pagsalitaan siya ng ganun. Kaso kung hindi ko siya didiretsahin, ay lalong hindi niya maiintindihan. Ilang araw na akong iniiwasan ni Lindsay matapos niya. Well, hindi ko rin siya kinakausap kung di naman kailangan. The feelings mutual best. May nagsasabihan pa kami ng barkada na huwag kami mag-away dahil lang sa lalaki. Lang, kung makapagsalita ka, alam mo ganun lang yun kadali. Palibhasa, di pa sila nalalagay sa sitwasyon. Nakakairita na yung barkada ko pagdating sa love life. Imbes na taga-suporta, matalagas taga-kontra mo pa ang barkada mo. Hindi mo mawari concerned o better lang sila kasi wala silang boyfriend. In the first place, wala naman akong inagaw kay Lindsay. Hindi rin kasalanan ni Chester kung di nito may balik ang feelings dito sa kanya. Ako pa nga ang dapat magalit dahil pinipiligilan nila akong sumaya at magmahal. Umuwi ako sa bahay. Magmamano sana ako sa nanay ko. Pero sampalang isinalubong niya sa mukha ko. Nanginginig ako habang buong takang nakahawak sa pisngi kong nasaktan. Ma, malandi kang bata ka. Sinampal niya uli ako't nawala ako sa balanse. Nagdagasa ako sa sahig. Napasigaw ako ng hinila niya ang buhok ko. Hindi ko alam kung kanino ka nagmanang haliparin ka. Kaliwat ka ng sinasampal ng mabibigat. At lumalagitik niya ang mga kamay ang mukha ko. Mahilo-hilo na ako. Tama na po. Litong-linato na ako sa mga nangyayari. Ano ho bang kasalanan ko? Hindi kami nagpapakabagod magtrabaho ng ama mo sa masangsang na palengke para sa inyong magkakapatid. Tapos ibubuka ka mo lang palihang sa kung sino-sino. Itinulak niya ang mukha ko. Ngayon tingnan natin kung makalandi ka pa. Kinuha ni mama ang malaking gunting sa drawer. Nanlaki ang mga mata ko. Huwag po. Pinagugupit niya ang buhok ko. Wala akong magawa kundi sumigaw at umiyak habang nalaglag ang mga kapal na hibla ng aking dating mahaba at magandang buhok. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas na makapagbiyahe sa school kinabukasan. Pinusod ko ang buhok ko at nilagyan ko ng clip ang hindi pantay-pantay na gupit. Mugto pa ang mata ko at may pasapa ako sa braso. Kung pwede nga lang na hindi ako pumasok kaso hindi naman ako makapagstay sa bahay kasi gusto ko munang lumayo kay mama. Hindi na bago sa akin nasaktan ako ng anak ko pero kahit kailan pala'y hindi ako masasanay. Pinagtitinginan ako ng mga tao sa koridor. Ayaw kong may makakita sa akin sa kaklase ko.
kaya nagtago ako sa dilim na sulok. Kumirot ang dibdib ko nang maalala ang nangyari. Napaiyak na ulit ako. Maya-maya ay nakarinig ako ng pamilyar na boses ng mga babae na nag-uusap. Grace, sa tingin mo ba ay tama yung ginawa natin? Wala pa sa classroom si Rika. Ano kayang nangyari sa kanya? Nakakatakot. Paano kung binugbog siya ng nanay niya? Oh, tama lang yun sa kanya. At least nakaganti ka sa pang-aahas niya. Pero, nakaka-guilty. Huwag kang mag-guilty, Lindsay. Bakit? Na-guilty ba si Rika nung nilandi niya si Chester? Saka totoo naman lahat ng sinabi natin sa nanay niya. Napapalit-palit ng boyfriend yung anak nila. Concern lang naman tayo na baka mabuntis siya ng maaga at di makagraduate gaya ni Abby. Paano kung mamuko tayo? Huwag ka ngang paranoid. Sabi naman ng nanay niya hindi niya sasabihin kay Rika na tayo yung nagsumbong sa kanya. Nagpasalamat pa nga siya sa Statstin dahil gusto niyang maiwasto ang landas ng anak niya at tunay tayong mga kaibigan. Saan ka pupunta? Tiningnan ko ng buo si Chris ay snapback. Bakit? Isusumbong mo na naman ako sa nanay ko? Napaawang ang bibig niya. How ironic na narinig ko pa mismo sa kanya ang sekreto na akala ng dalawa ay naitago nila sa akin. Nagkatinginan pa nga sila ni Lindsay pero biglang nag-iwasan. I just flashed Grace a naughty smile. Sa labas lang magpapahangin. If I know, may idea na rin naman sila where I will go so just I left them. Tanging ang buwan lang nagbibigay liwanag sa dinaraanan ko. Kinakati ang mga binti ko sa matataas at mamasamasang damo. Ang lamig pa. Nagtitindigan ang mga balahibo ko sa simoy ng hangin. Niyakap ko ang sarili ko. Kilala ko si Grace. Kahit ilang beses pa niyang sabihin na virgin siya, ay isa siyang strong independent woman ko. No? Hindi niya ako manloloko. In her face, kulang lang siya sa haplos ng lalaki. Malakas lang siyang magsalita at manghusga. Pero kapag naranasan na niyang sarap at temptasyon ng sex, baka mas malala pa nga siya sa akin. Gigil na siya eh. Gustong-gusto na rin niya. Wala lang magtangka. Napatawa ko ng malakas sa aking naisip. The only reason most girls try it so hard to be intelligent and successful in life is so that they can make up for their ugliness. Ang dami kong nababasang inspirational quote saying, just be yourself so you will be happy. Ironically, we are living in a very judgmental world. Once you stand out from the norm, wild ka, you should born in hell. Kaya karamihan sa mga tao ay plastic at ipokrito, and the biggest fraud of them. They are all those people in the church every Sabbath day. Ang isa kong fuck buddy, ambassador ng Youth for Christ, huwag na tayong lumayo. Si Maricar, she often goes to church and even attends Bible studies. Pero nagtangka na siyang magpakamatay nung high school ha. Nagnanakaw rin siya ng pera sa company nila at araw-araw siyang nagsisinungaling sa mga bosses, friends at parents niya. One more notable trait of hers being a coffee cut. Kapag may ganito ka, dapat may ganun din siya. Pabida siya. But I do pity her. Wala siyang sariling pangarap. Nakapattern lang siya sa mga taong nasa paligid niya. So that's the real Monet. Amazing, right? Tinalo pa ako sa paglabag sa 10 Commandments. Hindi ko na malaya na nakarating na pala ako sa kubo. Kumatok ako. Ang tagal mo. Pilyo ang ngiti sa kanyang mga labi. Nilagay ko ang mga kamay ko sa likod ng batok niya. Dinilaan ko